tuturuan ko kung paano isolve ang binary to decimal. Ito, kunyari, ang given, yan, 110100111101. Copy mo lang yan, tapos dun sa baba nun, lalagyan mo ng ruler system lahat ng numbers na yon. Tapos, ika-cancel out mo lang yung mga tapat ng 0. Ay, no, cancel yung mga yan. Tapos yung mga natira na hindi mo cancel, ipapag-plus mo lang yan. Tapos pag napag-plus mo yan, yun na yun. Tapos lalagyan mo lang ng base 10. Kasi ang base ng decimal ay 10. Ito naman tayo sa decimal to binary. Kunyari, given 607, base 10. Yan, ganito. Hanggang pababa, yung paubos lang, paubos yung letter niya. Yung number pala. Yan, 607 divide 2. 2 kasi, ang base ng decimal ay 2 digits lang. Oo nga, 2 digits. Yan, 607 divide 2, 303. May remainder yon. Yon, lalagay mo dito, R1. Tapos itong sagot, 303, ganoon pa rin, divide 2, 151. May remainder pa rin yun, R1. Hanggang doon, sa baba. Pero pag sakto naman, kunyari, 18 divide 2, sagot niya 9. Hindi R0 ilalagay mo. And continuous lang yan. Tapos, ang pinakang sagot nun, simula din sa pinakang baba, papunta sa taas. Huwag kang magsisimula din sa taas kasi mali ang magiging sagot mo. Yan, copy mo lang yung magiging binary niyan. 1001, 011111. Ayan. Dito naman tayo sa binary to octal. Kunyari, given 001011011. Ang pag-solve nila, yung nakagiven na binary, hatiin mo lang sa tatlo. Tapos yung ruler system nun, ilalagay mo lang sa baba. Yan, 124, 124, 124 na hinati sa tatlo. Tapos, yung lahat, kakancel out mo lang lahat ng tapat ng 0. Tapos yung natira, yun yung ipag-plus mo lang doon sa pinakang nung tatlo. O kunyari din ang tapat ng dalawang 0, 4, 2. E ang natira lang, 1. 1 nilalagay mo din Tapos dito, ang tapat ng 0 ay 4. Natira, 2, 1. Papag-plus mo lang yung 3. Tapos dito, 0 din. Ganun din, 3 lang din ang 2 at 1 ang natira, kaya 3. Tapos copy mo lang yung 133, base 8. Base ng octal ay 8. Naman tayo sa hexadecimal to decimal, ganito pag-solve niyan. Kunyari, given A9 base 16. Copy mo lang yan, A9. Tapos hatiin mo, lalagyan mo lang sa dalawa yan, sa 4. Yan, yung term na 8, na A, ang nun, 10 digit, pang 10. Kasi simula pa, pag pati na, letter na ilalagay mo. Ayan, nun ay 10. Today, lalagyan mo lang ng ruler system na 4, 1, 2, 4, 8. Yan yung 9, copy mo lang din yun kasi yung pinakang huli. 1, 2, 4, 8. Yan, tapos kakancel, ilalagay mo lang doon kung paano mo makuha to, itong 10101001. Halimbawa, dino sa 8421. Ano yung ipapag-plus dyan para makuha tong 10? Kasi ito, 8 tsaka 2 yung makukuha doon. Idilagyan mo ng 1 tsaka yung 2, 1. Tapos yung hindi na kailangan, lagay mo lang ng 0. Tapos dito naman sa 9. Ano yung dalawa na ipapag-plus, makuha yung 9? 8 at 1, di ba? Tapos tatapatan mo lang yon ng 1 tsaka 1. Yung dalawa na hindi man kasama doon sa pinag-plus, 0 din yan. Tapos copy mo lang yon. Equals 10101001. Tapos gagamitan mo ulit ng ruler system. Simula dito 1, 2, ganon. Tapos cancel mo lang din lahat ng katapat ay 0. Tapos ang matitira, papag-plus mo lang yan lahat. Tapos ang nakuha 169. Tapos base 10 kasi ang base ng decimal ay 10. Meron pa ito. Sa pangalawa, pwedeng itong gamitin yung solution kaysa din kung saan kayo nadadalian. Kunyari, yan, A9, 16, di ba? Ayan, 16, 16. Lalagay mo lang yan, yung base ng dalawa. Lalagyan mo ng exponent na 1, 0. Exponent ba tawag doon? Yun na ngayon. Tapos 10 times 16. Doon. Raised to the power pala. Yun, 10 times 16 raised to the power 1. Tapos plus 9 times 16 raised to the power 0 kasi 0 yun. Tapos 10 times, yun, hanggang pa ba? 10 times 16 plus. Kasi 9, yung raised to the power naman na 0, yun, magiging 0 ang sagot doon. Di-copy mo na lang yun. Tapos 10 times 16, 160. Tapos yun, plus 9. Equals 169 base 10. Yan, ganun din. Ganun din yung sagot. Ito naman tayo sa last, decimal to hexadecimal. Ganito ang pag-solve nun. Kunyari, given 479 divide 10. Yan. Yung 479, i-divide mo lang sa 16 kasi
base nun ay ng hexadecimal ay 16. Magiging sagot niyan, yan, 29.9375. Tapos lagay mo doon yung 29. Paano makuha yung remainder nun? Itong 16, i-divide mo, itatamis mo doon sa 0.9375. Ayan, equals 15. Remainder 15. Tapos itong 15 na to, doon sa ito, din eh. Saan dyan yung tapat ng 15? Edi yung F. Yun yung magiging sagot nun, equals F. Tapos dito naman tayo, pababa pa rin yun hanggang sa maubos. 29 divide 16 equals 1.8125 equals 1. Yung remainder naman, pag ganun pa rin. 16 times divide dun sa times dun sa point na yon. Yan, equals 13. 13 ang remainder. Tapos yung 13, tapat ng 13, D. Copy mo lang din yon, D. Tapos dito naman tayo sa next 1 divide 16, 0.0625 0. Tapos may remainder pa rin yon. 16 times times dun sa point, yan, 1. Tapos 1, copy mo lang, 1. Yung pinakang ano lang, tapat ng 1. Tapos ayun magiging sagot. Itong naandini sa 1DF. Copy mo yun, 1DF. Tapos ang base ng 16 kasi base ng hexadecimal ay 16. Paano naman malaman ng product of sum at sum of product? Parang ano lang naman, kitang-kita naman yung pinagkaiba talaga yan. Kasi the term product of sum, parang yung ano, sagot nung pinag-multiply yung mga pinagpa-plus na mga x plus y times x plus a times y plus a. Tapos kabaliktaran naman nun yung sum of product, x times y plus x times a plus y times a. Ganun lang. Ganun yung pinagkaiba lang nun. Dito naman tayo sa resistor label. Kunyari, given brown, black, red, gold. Ang pagkuha niyan, yung nasa dalawang unahan, first digit at second digit, tapos yung pangatlo, multiplier yon. Tapos yung panghuli, tolerance. Ayan, makikita nyo naman dun sa dyan sa nakalagay dyan ako. Ayan, yung first digit ng brown, 1. Tapos yung second digit ng black, 0. Tapos yung multiplier ng red, ayan, 1000 ohms. Tapos tolerance ng gold, positive, negative, 5%. Tapos ayan, ipapagano mo lang itong, copy mo yan, 10 times 100 ohms. Ayan, copy mo lang yan, 5%. Tapos 10 times 100 ohms, 1K. Magiging 1K na yun. Tapos positive, negative, 5%. Copy mo lang din yun. Ayun na yung pinakasagot, 1K. Ayun yung pinakasagot niya, 1K, positive, negative, 5%.